Kinumpirma ng Department of Information and Communications Technology o DICT na tinarget ng cyber attacks ang mga ahensya sa ilalim ng executive branch. Kabilang dito ang mismong Office of the President. Base sa mga report, kagagawan ito ng grupong may kaugnayan sa China. Para sa detalye, magkakausap natin si DICT Spokesperson Assistant Secretary Aboy Paraiso. Magandang tanghali po sa inyo, ASEC. Magandang tanghali po, Binibining Cheryl, sa inyong mga taga-subaybay, taga-panood, taga-pakinig po. Magandang hapon po sa atin lahat. Salamat po sa oras, ASEC Aboy. Kailan pa na-monitor itong pag-atake? Well, as early as January of 2024 po, Ma'am Cheryl, nakakausap na po natin at nire-report na po natin sa ating mga kababayan ang persistent threat ng mga threat actors na to at kagaya ho nung nabanggit nyo, na-identify natin isa sa mga threat actors na to ay mga known Chinese groups base ho sa kanilang methodology at saka mga procedures po at saka modus operandi po. May mga lumabas na report mula sa international media na na-infiltrate daw ng hackers ang sistema sa computers ng Office of the President na naglalaman ng sensitibong data tungkol sa West Philippine Sea. We can categorically state that there is no evidence to support po yung claims po na yan that unang-una ho that there was any successful infiltration of the systems of the Office of the President, and second, there were any vital military information or information pertaining to the West Philippine Sea po na nakuha yung mga supposed threat actors na po na ito, Ma'am Cheryl. Asik, yung kaninang nabanggit nyo na may kinalaman sa China, no? May mga ulat kasi nga na Chinese-sponsored itong mga nasa likod ng cyber attacks. So, gaya ho nung sinabi, Ma'am Cheryl, gaya ho nung sinabi natin kanina na as early as January 2024, in fact, there was an incident August of 2024 din po na iulat natin na na-pinpoint ho natin na the IP addresses, we located the IP addresses and we zeroed in a location na nakikita natin it belongs to a government broadcast facility ho ng bansang China. At base ho do sa mga do sa modus operandi ng mga threat actors, we've also identified these particular groups na Chinese threat actors na gumawa. We've informed the Chinese government, dininay naman ho nila na this is state-sponsored po. At in fact, sumulat po tayo sa pamamagitan ng mga kaibigan natin sa DFA na kung maaari, sa tulungan nila tayo sa pag-apprehend ng mga threat actors na ito, Ma'am Cheryl. Doon po sa mga aksyon na ginawa na natin, sabi nyo nga, as early as January 2024 ay nangyayari na po ito hanggang ngayon. Nakita po ba natin na mas lumalala? Or may mga pagkakataon namang humihinto sila? Well, ang word na ginagamit ho natin is yung persistent ho. Ibig sabihin ho, constant ho ang pag-atake sa atin. In any given day, there can be up to hundreds of thousands, up to a million attempts in our system. So, hindi lang ho sa ating pamahalaan, sistema ng gobyerno, but pati ho sa private sectors ho natin. Ganito ho yung mga hinaharap ho natin ng mga attempts to infiltrate our systems, Ma'am Cheryl. Ano po ang pwede pa nating gawin? Ano pong aksyon ang ginagawa po dito ng DICT at ng pamahalaan? Well, sa amin sa DICT, nag-adapt na ho tayo ng pag-i-intensify ho ng ating mga cybersecurity protocols. In fact, last year also, we've adopted an executive order for the adoption of the cybersecurity plan for 2023 to 2024 po. Nakikipagtulungan din ho tayo sa ating mga mambabatas for the adoption of the Cybersecurity Act, wherein ang DICT ho magkakaroon ho ng supervision do sa pagpuprocure ho ng mga sistema ng gobyerno para naman masigurado natin that these systems are up to par with the global standards and would address the particular challenges ho na gustong i-address when it comes to cybersecurity po. Sa ginagawa naman ho ng DICT, this year we would be procuring modern systems that would act as the initial layer for defense for threat actors ho. At again, tuloy-tuloy ho ang pag-update ho ng mga sistema natin when it comes to our national government agencies po. Maraming salamat, ASEC Aboy Paraiso ng DICT.